Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1141. Pagsipsip. Nag-iinit ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang silid kung saan nabuo ang pagbabago-bago kanina. Ang gulat at saya ay mahirap itago sa kanyang mukha. Malinaw niyang naramdaman ang pagkakaroon ng espiritual na aura nang pumasok siya sa kanyang estado ng pagsasanay kanina. Ang espiritual na aura ay isang uri ng sobrang misteryosong enerhiya. Hindi ito nagtataglay ng lakas ng Dao Qi, ngunit ito ay isang malaking pagpapakain sa kaluluwa ng isang tao. Gayunpaman, ang espiritual na aura ay tila pinaghalo sa lahat ng bagay at napakahirap maramdaman. Noong sinaunang panahon, naramdaman ng mga alchemist ang pag-iral ng espiritual na aura at nasisipsip ito dahil sa pagkakaroon nila ng ilang espesyal na kasanayan sa kaluluwa. Gayunpaman, sa panahong ito, ang mahiwagang soul skills ay ganap na nawala. Mayroong ilang mga alchemist na alam kung paano makaramdam ng espiritual na aura at sumipsip nito. Sinubukan ni Xiaoyan ang hindi kilalang bilang ng mga pamamaraan upang madama ang espiritual na aura. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay maliban sa kanyang mga pagpasok sa mga mahiwagang estado na iyon, na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na lubos na walang magawa. Ang espiritual na aura ay talagang isang mahusay na luho sa mga alchemist ng panahong ito. Ang saya sa mukha ni Xiaoyan ay unti-unting nawala. Pinigilan niya ang mga pagbabago sa loob ng kanyang puso at muli ay dahan-daang bumaon sa kanyang isipan. Patuloy niyang binibigkas ang word formula na nakuha niya mula sa Spirit Nourishment Powder. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pag-awit ng kalahating oras. Ang tahimik na espasyo sa loob ng silid ay nagsimulang muling magpakita ng mga senyales ng bahagyang pagbabago-bago. Ang pagbabago-bago ay hindi naging sanhi ng labis na pagkagulat ni Xiaoyan sa pagkakataong ito. Mula sa kanyang pandama, nasabi niya na ang mga hibla ng napakaliit, magulong daloy ay biglang lumitaw sa walang laman na espasyong ito na puno ng natural na enerhiya. Ang mga daloy na ito ay nakatago ng napakalalim at natatakpan ng siksik na natural na enerhiya. Kung hindi dahil sa formula ng salita, hindi madetect ni Xiaoyan ang mga daloy. Ito ba ang mga espiritual na aura? Nakatuon ang isip ni Xiaoyan sa mahinang daloy na ito. Ilang sandali pa, may naintindihan na siya. Ang mga ganitong uri ng espiritual na aura ay lubhang mahina, at sila ay napakahina. Kahit na sila ay paminsan-minsan ay hinihigop sa katawan ng isang tao, sila ay madudurog ng nakapalibot na natural na enerhiya sa panahon ng sirkulasyon. Hindi nakakagulat na kakaunti ang mga tao na nakadarama ng pagkakaroon ng mga espiritual na aura. Nakaramdam ng saya si Xiaoyan sa kanyang puso nang maramdaman niya ang pagkakaroon ng mga espiritual na aura sa unang pagkakataon sa ilalim ng kanyang normal na kondisyon sa pagsasanay. Kung matagumpay niyang makuha ang mga espiritual na aura na ito, ang kanyang kaluluwa ay maaga o huli ay uusad sa soul state pagkatapos unti-unting mapuno ng mga espiritual na aura na ito. Sa oras na iyon, tiyak na makaka-advance ang kanyang alchemist level sa 8th tier guru stage. Ang ikapitong baitang ay ang yugto ng Grandmaster, ang ikawalong baitang ay ang yugto ng Guro. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tier na ito ay isa na napakahirap pagtagumpayan. Kung matagumpay na sumulong si Xiaoyan sa tier 8, kahit na ang mga napakalakas na elite na Dao Zone ay magalang na tretuhin siya. Sa katayuang ito, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan ang pagtrato sa kanya kahit na mula sa Gu clan ni Zun ay tiyak na hindi magiging mahirap. Pagkatapos ng lahat, ang isang tier 8 alchemist ay isang pambihirang buhay kahit na sa kontinente ng Dao Qi. Upang makakuha ng tier 8 medicinal pill, ang ilang mga eksperto ng Dao Zone class ay handang ibaba ang kanilang mga sarili upang kumilos bilang bodyguard para sa isang tao. Ito ay isang bagay na hindi na kailangang banggitin ng isa. Isang nagniningas na puso ang bumangon sa puso ni Xiaoyan habang ang iba't ibang benepisyo at paggamot na matatanggap niya pagkatapos umakyat sa ikawalong baitang ay sumikat sa kanyang puso. Nagmamadali niyang pinakalma ang puso niya. Pagkatapos nun, bigla siyang natigilan. Ang dahilan kung bakit siya natigilan ay dahil biglang natuklasan ni Xiaoyan na hindi siya nagtataglay ng paraan upang masipsip ang mga espiritual na aura. Ang anonymous word formula na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makadama ng mga espiritual na aura,
ngunit hindi nagturo sa kanya ng paraan upang makuha ang mga iyon. Ang isang espiritual na aura ay hindi tulad ng natural na enerhiya kung saan ang isang tao ay maaaring random na sumisipsip nito. Ang isang espiritual na aura ay lubhang marupok. Kahit na ang kaunting presyon ay magiging sanhi ng pagkawala nito. Kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng isang espesyal na paraan upang kunin ang espiritual na aura mula sa napakaraming likas na enerhiya, imposible para sa isa na matagumpay na makuha ito. Umupo si Xiaoyan sa isang nakatulala na katahimikan na parang tanga. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay gusto niyang umiyak, ngunit ayaw lumabas ng mga luha. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng mga espiritual na aura pagkatapos ng maraming kahirapan. Sa huli, natuklasan niya na hindi niya kayang makuha ang mga ito. Para siyang nakadiscover ng kabangyaman na puno ng ginto, hanggang sa matuklasan niya na nakalok ang kaban nang makarating siya doon. Nakatingin lang siya dito mula sa pinto, ngunit hindi niya mailagay ang ginto sa kanyang bag. May iba pa sa word formula na ito. Ang bahaging ito na natutunan ko ay maliit na bahagi lamang nito. Sa wakas nakabawi si Xiaoyan pagkaraan ng ilang sandali. Mapait siyang ngumiti, umiling, at humagulgol. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Sandali siyang napuruhan bago tuluyang marahas na nag-igting ang kanyang mga ngipin. Ang lahat ay palaging mahirap sa simula. Napagtiisan na niya ang pinakamahirap na simulang ito. Paanong hindi niya kayang lutesin ang mga kasunod na problema? Dahil wala siyang paraan para ma-absorb iyon, gagamit siya ng pinakatangang paraan. Pagsipsap sa pamamagitan ng paglunok. Muling pumasok si Xiaoyan sa kondisyon ng pagsasanay pagkatapos makapagdesisyon. Pagkatapos nito, idinilat niya ang kanyang bibig at marahas na hinigop ang natural na enerhiya na may halong espiritual na aura sa kanyang katawan. Bago pa magkaroon ng panahon si Xiaoyan na kontrolin ang enerhiyang ito, nakakapasok lang sa kanyang katawan, ang mga tipak ng mahinang espiritual na aura na nahalo sa enerhiya ay parang mga porselana na vase. Sa pamamagitan ng isang klang ang mga whips ay pinindot hanggang sa walang natira bago mawala. Ang unang kabiguan ay hindi lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Talagang kakaiba kung nagtagumpay siya sa ganoong bagay sa unang pagkakataon. Matapos daliseyan ang natural na enerhiya, na naabsorb niya sa kanyang katawan, kay Dao Qi, na sumanib sa kanyang katawan, muling sinipsip ni Xiaoyan ang isa pang kumpol ng natural na enerhiya. Sa pagkakataong ito, ibinukod niya ang mga tipak ng espiritual na aura na pinaghalo sa loob ng enerhiya na parang bilis ng kidlat sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang katawan. Kasunod nito, maingat niyang inalis ang enerhiya sa paligid ng mga espiritual na aura ng paunti-unti, katulad ng pagtanggal ng seda mula sa isang kakon. Ito ay isang gawain na talagang sumubok sa kakayahan ni Xiaoyan na kontrolin ang kanyang isip. Sa kasalukuyang kakayahang kontrolin ni Xiaoyan, nagawa lang niyang tanggalin ang kasing laki ng daliri ng isang malabong espiritual na aura mula sa enerhiya pagkatapos mab-aigo ng mahigit 20 beses. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan, na tila naibsan siya sa isang malaking pasanin. Tiningnan niya ang espiritual na aura na nakuha niya pagkatapos gumugol ng mahigit 1 oras. Sa kabutihang palad, naramdaman niya ang posisyon ng espiritual na aura sa pamamagitan ng pag-asa sa anonymous word formula na ito. Kung hindi, ang ganitong uri ng paraan ng pagtatalop ay tiyak na hindi gagana. Bukod dito, kahit na ito ang kaso, siya ay gumugol ng kaunting oras. Gayunpaman, naunawaan ni Xiaoyan na kapag nag-ensayo siya hanggang sa pamilyar siya sa pamamaraan, dapat niyang mapataas ang output. Bagamat hindi ito maihahambing sa paggamit ng isang orthodox na paraan ng pagsipsip, ito ay, kahit papaano, ay magbibigay daan sa kanyang kaluluwa na mapuno ng espiritualidad. Ang pag-abot sa soul state at pagpasok sa isang Tier 8 alchemist ay sandali lamang. Maingat na kinokontrol ng isip ni Xiaoyan ang munting tipak ng espiritual na aura at unti-unting inilipat ito. Pagkatapos nito, pumasok ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Agad na naramdaman ni Xiaoyan ang isang malamig na pakiramdam na naililipat mula sa kanyang isipan pagkatapos na pumasok ang tipak ng espiritual na aura na ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mabilis na napuno ng saya ang kanyang puso. Naunawaan niya na ito ay isang kababalaghan na magaganap lamang pagkatapos lumaki ang espiritual na aura sa loob ng kanyang kaluluwa. Maliwanag,
Ang pamamaraan niyang ito ay maaaring maging malamaya, ngunit hindi bababa sa may nagawa ito. Anuman ang kaso, ito ay, hindi bababasa, mas mahusay kaysa sa walang natamo. Mahirap talaga ng walang anumang orthodox na pamamaraan ng pagsasanay. Hindi sinasadyang nagpakawala ng mapait na tawa si Xiaoyan nang pumasok ang tipak ng espiritual na aura na ito sa kanyang kaluluwa. Itong nag-iisang tipak ng espiritual na aura ay naubos ang 1 oras ng kanyang oras. Ang pagsisikap na ginawa niya at ang gantimpala na nakuha niya ay hindi pantay. Gayunpaman, wala siyang ibang solusyon sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung gaano ito kaliit, ito ay isang bagay pa rin. Kung alam ng ibang Tier 7 high-grade alchemist na nakaka-absorb siya ng spiritual aura, malamang na mamula ang kanilang mga mata dahil sa inggit. Ito ang nangyari kahit na ito ay isang maliit na tipak ng espiritual na aura. Matapos aliwin ang sarili sa kanyang puso, bumantong hininga si Xiaoyan, at muli niyang itinoon ang kanyang isip, pumasok sa kanyang estado ng pagsasanay. Susunod, sinimulan niya ang hindi mapapantayang mahirap at masalimuot na gawain ng pagkuha ng espiritual na aura. Isang buong gabi ang mabilis na damaloy sa gitna ng walang sawang pagsasanay ni Xiaoyan. Si Xiaoyan, na nakaupo sa isang kama, sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata nang ang unang sinag ng liwanag ng umaga ay dumapo sa kanyang silid. Ang kanyang maitim na mga mata ay tila nakakuha ng kakaibang kislap. Matapos ang buong gabing pagsisikap, matagumpay na natanggap ni Xiaoyan ang 8 tipak ng espiritual na aura. Ito ay isang resulta na nakuha lamang niya pagkatapos niyang maging pamilyar sa pamamaraan sa pagtatapos ng gabi, na binabawasan ang isang malaking tagal ng oras sa proseso. Ang pagsipsip ng 8 tipak ng espiritual na aura ay naging dahilan upang mapuno ang espiritual na aura sa loob ng kaluluwa ni Xiaoyan. Kaya naman, ang isang gabi ng pagkahapo ay hindi lamang naging dahilan upang makaramdam ng kahit kaunting pagod si Xiaoyan, ngunit sa halip ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng labis na nakakapreskong pakiramdam. Hindi ito nagpatalo sa pagiging bago ng pagsasanay sa buong gabi. Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan at tumalon pababa mula sa kanyang kama. Siya ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta ng gabi. Kahit na ang epekto ng gabing ito ay hindi maihahambing sa kanyang pagpasok sa isang natatanging estado, nanalo ito sa mga tuntunin ng pagiging pangmatagalan. Hanggat ninanais ni Xiaoyan, maa-absorb niya ang mga espiritual na aura anumang oras na gusto niya. Batay sa bilis na ito, ang pag-abot sa isang Tier 8 alchemist ay sandali lamang. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga damit, si Xiaoyan, na nakadama ng panibagong pakiramdam, ay itinulak ang pinto at lumabas ng silid. Nakita niya si Yezong, ang Little Fairy Doctor, at ang iba ay naghihintay na sa kanya sa courtyard nang lumabas siya ng kwarto. Nagmamadaling itinaas ni Yezong ang kanyang ulo nang bumukas ang pinto ng silid. Pagkatapos lamang niyang makitang maganda ang kalagayan ni Xiaoyan, saka siya nakahinga ng maluwag. Ngumiti si Xiaoyan sa grupo. Natural na alam niya ang pagkabalisa ni Yezong. Ngayon ang araw ng tinatawag na 5 Great Clan Test. Ang pagsubok ngayon ay tutukayin ang kapalaran ng Ye Clan sa hinaharap. Ang lahat ay nasa balikat ni Xiaoyan lamang. Masasabi pa nga na ang buhay at kamatayan ng lahat ng miyembro ng Ye Clan ay hawak sa kamay ni Xiaoyan. Mr. Xiaoyan, handa ka na ba? Pinagdikit ni Yezong ang kanyang mga kamay at magalang na nagtanong. Malinaw niyang naunawaan na ngayon ang araw na matutukoy ang kapalaran ng Ye Clan. Dahan-daang tumangaw si Xiaoyan habang nakatingin sa matandang mukha ni Yezong. Huminga siya ng malalim na hangin at pinona, naglakad palabas ng Ye Manor. Ang nakaka-relax na pagtawa na ito ay naging dahilan upang bahagyang magpahinga ang tensyonado na puso ni Yezong. Tara na, ngayon, makikilala ko itong tinatawag na 5 dakilang angkan at tingnan kung ano ang mga kakayahan nila. Battle Through the Heavens. Kabanata 1142. Pagtitipon ng 5 dakilang angkan. Ang lokasyon ng 5 dakilang clan test ay nasa isang espesyal na bulwagan sa loob ng panloob na bahagi ng Holy Pill City. Ito ay isang eksklusibong lugar kung saan nangyari ang lahat ng mga pagsubok sa clan sa mga henerasyon. Ang lugar na ito ay itinayo ng Pill Tower. Mula dito, masasabi kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ng Pill Tower sa pagsubok na ito ng 5 dakilang angkan.
Ang ganitong uri ng pagsubok ay hindi isinagawa ng lihim. Sa halip, ito ay semi-bukas sa mga tagalabas. Ang ilang mga tao na may sapat na kwalipikasyon at lakas ay nagmamadaling pumunta sa lugar na ito bago magsimula ang pagsusulit. Ang posisyon ng 5 dakilang angkan ay palaging binabantayan ng hindi mabilang na bilang ng mga tao dahil alam ng lahat na ito ay isang shortcut upang makapasok sa itaas na antas ng Peel Tower. Hanggat ang isang tao ay umakyat sa malaking punong ito na kilala bilang ang Peel Tower, ang lakas at reputasyon ng isang tao ay tataas sa magdamag. Sa kasalukuyan, ang posisyon ng Ye Clan sa 5 dakilang clans ay delikado. Kung mabibigo itong makapasa sa pagsusulit sa pagkakataong ito, mawawala ang posisyon nito sa 5 dakilang angkan. Kapag nawalan na ng posisyon ang Ye Clan, ang ibang mga paksayon, na kanina pa nakatingin sa kanilang lugar, ay sabay-sabay na papasok. Kaya naman, maraming paksayon, na gustong makapasok sa itaas na echelon ng Peel Tower, ang nagbigay pansin sa 5 dakilang clan test na ito. Sinundan ng grupo ni Xiaoyan si Ye Zong sa harap ng isang napakalaking lugar ng pagsusulit, na may malawak na lupain. Natuklasan nila na ang lugar na ito ay puno na ng mga itim na masa ng ulo ng tao. Paminsan-minsan, may mga grupo ng mga tao, na tila may malakas na background, na dumadaan sa mahigpit na depensa ng pasukan ng bulwagan. Matagumpay silang makapasok sa bulwagan. Tara na. Tumingin si Ye Zong sa napakalaking examination hall na ito. Nanginginig ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas. Ang lugar na ito ay nakaukit ng malalalim na alaala sa kanyang isipan. Bawat pagsubok ay mapapahiya siya. Nanguna si Ye Zong sa paglalakad patungo sa pasukan ng bulwagan pagkatapos bigkasan ang mga salitang iyon. Sumunod ang grupo ni Xiaoyan sa likuran. Ang grupo ni Ye Zong, na biglang naglakad pasulong, ay likas na mabilis na makaakit ng atensyon ng mga tao sa paligid. Maraming mga tingin agad ang bumungad. Nagsimula ang mga pribadong pag-uusap sa labas ng bulwagan nang makita nila ang clan badge sa dibdib ng grupo ni Ye Zong. Bilis! Tingnan mo, sila ay mga miyembro ng Ye Clan. Hihihi. Kung sila ay mabaigo muli sa pagkakataong ito, malamang na mahulog sila mula sa pagiging isa sa 5 dakilang angkan. Kapag nawala ang proteksyon nila sa Peel Tower, malamang na ang Ye Clan ay hindi na magkakaroon ng madaling panahon. Tama. Noon, ang Ye Clan ay sobrang engrandi. Tanging ang Dan Clan sa 5 dakilang clan ang nakapagkumpara dito. Sa kasamaang palad, ngayon, nagbabago ang swerte sa paglipas ng panahon. Isang pait ang lumitaw sa mga mata ni Ye Zong nang marinig niya ang usapan ng mga nasa paligid. Ang paghina ng angkan ng Ye ay walang alinlangan ang pinakamalaking dagok sa kanya. Inilagay niya ang lahat para sa pagbabalik ng Ye Clan. Ngayon, inilagay na niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Xiaoyan. Kung mabaigo muli ang Ye Clan, ito ay matatapos. Matagumpay na nakarating ang grupo ni Ye Zong sa pasukan ng bulwagan sa harap ng maraming tingin. Ang maraming gwardya sa pasukan ay sumulyap sa badge ng Ye Clan sa dibdib ng grupo ni Ye Zong sa walang pakialam na paraan. May mahinang pangungutya sa kanilang mga mata. Ang kabiguan ng Ye Clan sa mga taong ito ay isang kahihiyan na mahirap alisin. Bagamat tinutuyan ng kanilang mga puso ang Ye Clan, ang mga gwardya na ito ay hindi nang ahas na gawing mahirap sa publiko ang mga bagay para sa kanila. Sila ay random na iwinagayway ang kanilang mga kamay, inilipat ang kanilang mga katawan sa daan, at pinayagang makadaan ang grupo. Sabay-sabay silang umiyak sa loob ng bulwagan. Dumating na ang Ye Clan. Walang ekspresyon si Ye Zong, lumilitaw na parang hindi niya naramdaman ang pang-aalipusta mula sa mga gwardya. Pinangunahan niya ang grupo ni Xiaoyan. Dahan-dahan silang pumasok bago nawala sa paningin ng hindi mabilang na mga mata sa labas. Matapos makapasok sa malaking bulwagan, isang mainit na liwanag ang nakakalat. Naramdaman ni Xiaoyan na maraming mga tingin na naglalaman ng iba't ibang emosyon na ipinuputok mula sa bulwagan habang ang liwanag ay lumitaw sa kanilang mga katawan. Dahan-dahang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at iniwas ito sa loob ng bulwagan. Sa sandaling ito, medyo maraming tao ang nakaupo sa nakapalibot na upuan ng bulwagan. Ang nakakagulat ay ang karamihan sa mga aura ng mga taong ito ay medyo malakas. Maliwanag,
Nagmula sila sa ilang paksayon o angkan na medyo makapangyarihan. Hindi nag-abala si Yezong sa iba't ibang tingin na nagmumula sa lahat ng direksyon. Alam niya na karamihan sa mga taong ito ay inaasahan na ang Ye Clan ay bumagsak sa pagsusulit, na nagbibigay ng isang napakagandang lugar sa kanila. Ang mga upuan sa harap mismo ay pag-aari ng Dan, Cao, Bai, Qiu clans, ang apat na dakilang clans. Dinala ni Yezong ang grupo ni Xiaoyan sa mga upuan para sa Ye Clan habang marahan niyang ipinaalam sa kanila. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan pagkatapos marinig ito. May nakita nga siyang apat na upuan sa harapan ng malaking bulwagan. Gayunpaman, mayroon lamang mga miyembro mula sa tatlong angkan na kasalukuyang nakaupo doon. Mula sa mga badge sa kanilang mga damit, sila dapat ang mga Dan, Bai, at Qiu clans. Huminto muna ang mga mata ni Xiaoyan sa Dan clan, na nanatiling pinakamababa. Pagkatapos noon ay biglang tumahimik ang kanyang mga mata. Isang hingal ang lumabas sa kanyang bibig dahil nakita niya ang isang magandang, maliit na pamilyar na figure sa grupo mula sa angkan ng Dan. Ang figure na iyon ay ang kakaiba, binibini Xiaoyan na nakilala noon sa Branch Tower noong siya ay kumukuha ng alchemist test. Napalingon din ang ginang pagkatapos na tila may naramdaman ng tumingin si Xiaoyan. Saglit na nabangga ang kanyang tingin kay Xiaoyan bago siya nagmamadaling tumalikod. Siya ay lumitaw medyo mahiyain. Medyo hindi pamilyar ang babaeng ito. Gayunpaman, sa pagiging makatayo sa lugar na iyon, malamang na ang kanyang posisyon sa loob ng Dan clan ay medyo mataas. Ang mga mata ni Yezong ay tumigil din sa binibini. Kumunat ang noo niya bago ibinaling ang tingin sa isang lalaking nakasuot ng asol sa tabi niya. Nag-iba ang kanyang ekspresyon habang mahina niyang binibigkas. Dan Zuan. Hindi inaasahan na dumating siya. Mukhang kakatawanin niya ang angkan ng Dan sa pagsusulit sa pagkakataong ito. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan matapos marinig ang nag-aalalang salita ni Yezong. May isang matangkad, asol ang damit, binata na nakatayo sa tabi ng dalaga. Gwapo ang itsura ng lalaking ito at bakas sa kilay niya ang kahinahunan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kahinahunan ay malinaw na para lamang sa dalagang nasa tabi niya. Kahit na ito ang kaso, naging sanhi ito ng lalaking nakaasol na magmukhang maamo at pino. Dan Zuan. Binulong ni Xiaoyan ang pangalan sa kanyang bibig. Nagkataon namang napalingon din ang lalaking nakasuot ng asol. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Xiaoyan bago siya binigyan ng matamis na ngiti. Ang taong ito ay napakatalino sa pagpipino ng mga tableta. Siya ay maituturing na isa sa mga nangunguna kahit na sa loob ng Dan clan, at siya ay mas malakas kumpara kay Cao Dan mula sa Cao clan. Malamang na ang tanging makakasugpo sa kanya sa loob ng Cao clan ay ang mangkukulam na iyon. Kung siya ay sasali sa pagkakataong ito, tiyak na siya ay magiging top 3. Dahan-daang tumango si Xiaoyan habang pinakikinggan niya ang malambot na boses ni Yezong. Magsasalita na sana siya nang may maramdaman siyang malamig na mga mata. Kaagad, ibinaling niya ang kanyang ulo, para lamang matuklasan na ang mga titig na ito ay binaril mula sa mga upuan ng Bai clan. Ang matandang babae na iyon, na tinuruan ng leksyon ni Xiaoyan noong araw na iyon, ay marahas na nakatingin sa kanya mula sa mga upuan ng Bai clan. Ang kanyang ekspresyon ay tila nasusuklam sa kanya. Tila naramdaman niya ang pagnanais na sugurin at kainin siya. Si Xiaoyan ay kumilos na parang hindi niya nakita ang kanyang masamang tingin. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at itinoon ang pansin sa isang lalaking nakaputing damit sa harapan ng Bai clan. Nabalot ng mahinang lamig ang katawan ng lalaking ito. Ang lamig ng mukha niya. Isang nagyayelong kislap ang kumislap nang ibinaling niya ang kanyang mga mata, dahilan para matakot ang isa na tumingin sa kanya. Siya ang pinakanamumukod-tinging miyembro ng nakababatang henerasyon sa Bai clan, Bai Ying. Ang Bai clan nga ang nagpadala sa kanya. Napabuntong hininga si Yezong nang makita ang malamig at mahigpit na lalaking nakasuot ng puti. Ang Bai clan na ito ay talagang hindi nilayon na bigyan ang Ye clan ng pagkakataon na ibalik ang mga bagay-bagay. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Bai Ying saglit. Ang sulok ng kanilang mga bibig ay itinaas sa isang pag-alit na arko na puno ng lamig. Habang nag-uusap ang iilan sa kanila, dumating sila sa upuan ng Ye clan.
Pagkatapos nito, ang iilan sa kanila ay umupo sa kanilang mga upuan. Kung ikukumpara sa mga umuunlad na grupo ng iba, ang kanilang panig ay lumitaw na medyo sira. Si Dan Zuan at Bai Ying ay parehong nakapasok sa antas ng isang Tier 7 middle grade alchemist. Tiyak na sila ay magiging malalakas na kalaban. Ang Q clan ay maayos pa rin. Ang kanila ay isang Tier 7 low grade alchemist lamang at hindi gaanong banta. Gayunpaman, tumingin ang mga mata ni Yezong sa mga upuan ng Cao clan nang magsalita siya hanggang sa mga puntong ito. Sa kasalukuyan, ang clan na ito, na umuunlad, sa loob ng Peel Region ay hindi pa dumarating. Sino ang ipapadala ng angkan ng Cao sa pagkakataong ito? Si Cao Dan ba? Mukhang batid ni Xiaoyan ang pag-aalala ni Yezong habang marahang nagtanong. May 3 tao sa loob ng Cao clan na tinatawag na future pillars ng clan. Kabilang sa kanila, ang pinakamalakas ay si Cao Ying, ang mangkukulam, habang si Cao Dan ang pinakamahina. May isang tao sa itaas ni Cao Dan na tinatawag na Cao Shu. Itong Cao Shu Peel refine ng talent ay hindi maikukumpara kay Cao Dan, ngunit nanalo siya sa mga tuntunin ng pagiging isang adulto at naging mas kalmado si Dan. Pagkatapos bumalik sa clan makalipas ang 7 taon, tumalon na siya sa ika-7 baitang base sa aking hula. Dapat ay naabot na niya sa kasalukuyan ang Tier 7 middle grade ay natalo si Cao Dan sa pagkakataong ito, ang Cao clan ay malamang na magpapadala kay Cao Shu. Sinuri ni Yezong ang sitwasyon. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Ang angkan ng Cao na ito ay puno ng maraming talento. Ito ay hindi walang dahilan na nagawa nitong magkaroon ng ganoong reputasyon. Sa pinakakaunti, ang Ye clan ay mas malupit kung ihahambing sa kanila. Dumating na ang angkan ng Cao. Isang malakas, malinaw na sigaw ang biglang ipinadala mula sa labas ng bulwagan habang si Xiaoyan ay nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Pagkatapos nito, nagpatuloy itong umalangaw-ngaw sa paligid ng bulwagan ng ilang oras. Umalangaw-ngaw ang mga alon sa loob ng malaking bulwagan nang lumitaw ang sigaw na ito. Napakaraming paksayon, na tahimik na nakaupo, ay nagmamadaling tumayo. Puno ng ngiti ang mga mukha nila. Sa kasalukuyang posisyon ng Cao clan, ang clan ay karapat-dapat sa kanilang bootlickang. Napalingon din si Xiaoyan. Dama po ang tingin niya sa entrance ng hall. Dahan-daang bumukas ang mahigpit na saradong pinto sa lugar na iyon at isang magandang figure ang pumasok mula sa mga anino na may malambot at mabagal na hakbang. Ang matikas na figure ay lumabas sa mga anino at lumitaw sa liwanag. Ang kapaligiran sa loob ng malaking bulwagan ay agad na naging matamlay dahil sa hitsura ng figurang ito. Ang babaeng ito ay may matangkad at magandang figure. Nakasuot siya ng kulay itim na damit na bakas sa kanyang malamig at mayabang na kilos. Parang nyebe ang balat niya. Ang kanyang mahabang buhok ay random na nakakalat sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit pambihirang katangi-tanging, lumilitaw tulad ng isang porselana na estatwa na nagparamdam sa isang tao ng pagnanais na lambingin siya ng may paghanga. Ang babaeng ito ay nakatayo sa pasukan ng bulwagan. Bahagyang itinaas niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mahahabang mata ay naglalaman ng bahagyang catamaran habang naglalabas ng bakas ng pagkakabighani, na naging sanhi ng kanyang hitsura na kakaibang kaakit-akit. Napakaraming tao sa loob ng bulwagan ang naging absent-minded dahil sa kanyang kaakit-akit na figure. Kasabay nito, ang mahahabang labi ng ginang ay dahan-daang umangat sa isang malabong kulot. Sa sandaling iyangat ang arko na ito, ang kanyang manipis at kaakit-akit na mukha ay agad na napuno ng tukso. Battle Through the Heavens. Kabanata 1143. Simula ng pagsusulit. Dahan-daang nilibot ng mga tamad na mata ng babaeng nakaitim ang damit sa loob ng malaking bulwagan. Ang sinumang mahuli ng kanyang mga mata ay makakaramdam ng matinding init at takot na bumangon sa kanilang mga puso. Napuno talaga ng tukso ang babaeng ito. Gayunpaman, sa likod ng tuksong ito, ay isang mas malalim na takot. Ang pangalan ng babaeng ito ay isang bagay na narinig ng halos lahat ng nakaupo sa lugar na ito. Ang mangkukulam mula sa angkan ng Cao, si Cao Ying. Isa sa mga potensyal na kahalili sa hinaharap para sa mga higanteng pinuno ng Peel Tower. Ang unang pamagat na iyon ay maaaring hindi isang matunag na titulo,
ngunit ito ay sapat na upang makakuha ng hindi mabilang na bilang ng mga tao upang tingnan siya bilang isang diyosa sa itaas nila. Isang higanteng ulo ng Peel Tower. Ito ay isang posisyon na nagtataglay ng malaking halaga ng awtoridad sa buong kontinente. Ang sinumang nakaupo dito ay tunay na makakaranas kung anong uri ng pakiramdam ang isang napakalaking awtoridad. Ang Peel Tower ay ang banal na lupa sa mga puso ng lahat ng mga alchemist sa kontinente. Maaaring sabihin ng isa na ang mga higanteng ulo ng Peel Tower ay ang mga espiritual na pinuno sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga alchemist. Ang kakayahan ng Peel Tower na magtipon ng mga tao ay isang bagay na hindi na kailangang banggitin. Ang ganitong uri ng kakayahan sa pagtawag ay ganap na kinokontrol ng pagnanais ng mga higanteng ulo ng Peel Tower. Si Cao Ying, ang pinakanamumukod tanging henyo na ginawa ng angkan ng Cao ay isang personal na alagad ng isa sa tatlong higanteng pinuno ng Peel Tower. Sa direksyon na kasalukuyang pinamumunuan niya, tiyak na posible para sa kanya na maging isang potensyal na kahalili ng isa sa mga higanteng pinuno ng Peel Tower makalipas ang isang siglo. At saka, kung papalaran siya, baka matanggal pa niya ang titulong potensyal. Sa oras na iyon, isa siya sa iilang babaeng higanteng ulo mula nang maitatag ang Peel Tower. Ang nakasisilaw na ningning sa ulo ng babaeng ito na puno ng napakagandang tagumpay ay sapat na para tumangala sa kanya ang lahat ng nasa bulwagan. Inilibot ng babaeng nakaitim ang damit sa bulwagan. Hindi niya iniwas ang tingin sa iba. Sa halip, huminto ang kanyang mga mata sa mga upuan ng angkan ng Dan. Siyempre, hindi huminto ang kanyang mga mata sa mainit at eleganteng danzuan. Sa halip, nakatingin sila sa mahiyain, binibini sa tabi niya. Pinagsama-sama ng dalagang iyon ang kanyang mga kilay pagkatapos na tila naramdaman ang pagtutok ni Cao Ying. Nagtama ang kanilang mga mata bago mabilis na iniwas ng dalaga ang kanyang mga mata. Isang nakakaakit ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Cao Ying nang makita niyang umiwas ito ng tingin. Inilipat ni Cao Ying ang kanyang mga yapak at naglakad patungo sa mga upuan ng angkan ng Cao. Ang mga miyembro ng angkan ng Cao ay sumunod malapit sa likuran. Sa wakas ay nakita ni Xiaoyan ang isang pamilyar na tao sa grupong ito, si Cao Dan. Sa sandaling ito, mahigpit na sinusundan ni Cao Dan si Cao Ying. Ang kanyang nakababang mga mata ay paminsan-minsang lumilipat sa kaakit-akit na figure sa kanyang harapan. May malalim na nakatagong pagmamahal sa kanyang mga mata. Saglit na huminto ang tingin ni Xiaoyan kay Cao Dan bago ito bumaling sa isa pang matipunong lalaki. Seryoso ang mukha ng taong ito. Medyo makapal ang kanyang mga kilay na nagbibigay sa kanya ng matinding pakiramdam. Siya ang nag-iisang lalaki mula sa angkan ng Cao na hindi nakakaramdam ng kahit katiting na pressure kapag nakatayo sa likod ni Cao Ying. Sa tingin ko ang taong iyon ay si Cao Shu, tama ba? Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang tatlong taong ito ay kumakatawan sa pinakamataas na lakas ng nakababatang henerasyon mula sa angkan ng Cao. Siyempre, kung si Cao Ying iyon, malamang na kahit ang ilan sa mga matatandang kasamahan mula sa angkan ng Cao ay malalampasan niya. Ang bruhang ito ay talagang hindi isang taong may kukumpara sa isang ordinaryong tao. Pinangunahan ni Cao Ying ang angkan ng Cao at lumakad papunta sa kanilang nakatalagang upuan sa harap ng maraming titig sa loob ng malaking bulwagan. Bahagyang huminto ang kanyang mga yabag nang madaanan niya ang angkan ng Dan. Napalingon siya. Ang kanyang magagandang mata ay dumapo sa mahina at binibini habang matamis na ngumiti. Sister Dan Chen, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Ang dalagang iyon, na tinawag na Dan Chen, ay ibinaba lamang ang kanyang baba sa harap ng pagbati ni Cao Ying. Wala siyang masyadong sinabi. Hindi inaasahan na dumating ka rin sa pagkakataong ito. Malamang dahil sa Peel Gathering, tama ba? Hahaha. Ang Dan Clan ay talagang naglagay ng matinding pagsisikap. Baka naman ito ay nagbabalak na yakapin ang champion spot ng Peel Gathering sa pagkakataong ito. Tinakpan ni Cao Ying ang kanyang bibig at mahinang tumawa. Si Dan Chen ay lumitaw na parang isang batang babae sa ilalim ng malamig at mapagmataas na kilos ni Cao Ying. Hindi siya nagpakita ng kahit katiting na pagtatangka na makipag-usap kay Cao Ying. Si Miss Cao Ying ay nagbibiro. Ang kampyon ng Peel Gathering ngayong season ay tiyak na mapupunta sa iyong mga kamay. Ang ibang tao ay walang kwalipikasyon.
Ngumiti si Dan Zuan, na nasa harap ni Dan Chen, at tumugon sa kanyang ngalan. Talagang mayroon kang paraan sa mga salita. Gayunpaman, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagpapababa sa akin ng aking bantay dahil sa kanila. Si Cao Ying ay walang pangako sa harap ng mga salita ni Dan Zuan. Nakatitig ang maganda niyang mga mata kay Dan Chen habang mahinahong sinabi. Pero gusto ko talagang malaman kung gaano kakalakas kumpara noon pagkatapos na hindi mo nakita sa loob ng 2 taon. Iyon ang estadong iyon. Iniisip ko kung lubusan ka nang nakapasok dito. Hindi na nagpahayag ng maselang hitsura si Dan Chen nang may nagbanggit ng isang bagay na may kaugnayan sa pagpipino ng tableta. Siya ay tila naging ibang tao. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Cao Ying habang sinasabi niya. Gusto ko ring malaman. Hindi man lang nagulat si Cao Ying sa biglang pagbabago ni Dan Chen. Sa halip, tumawa siya at marahang tumanggo. Ikinumpas niya ang kanyang manggas, tumalikod, at naglakad patungo sa mga upuan ng angkan ng Cao. Hindi man lang huminto ang kanyang mga yabag nang dumaan siya sa yeklan sa daan. Umakyat siya sa upuan sa harap at dahan-daang umupo. Ganap na hindi pinansin ni Cao Ying ang yeklan, ngunit ang kaudan na iyon ay biglang huminto sa kanyang mga hakbang. Isang malamig na ngiti ang ipinakita niya kay Xiaoyan at sinabing. Hindi inaasahan na talagang nakialam ka sa bagay na ito. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, ngumiti, at hindi pinansin si Cao Dan. Isang lamig ang bumalot sa mukha ni Cao Dan nang makita niyang tuluyan na siyang binaliwala ni Xiaoyan. Magpapakawala na lang siya ng malamig na iyak nang maglahad ng kamay ang matipunong lalaki na iyon para pigilan siya. Sinulyapan ng lalaking iyon si Xiaoyan na walang pakialam at sinabing. Lipat na tayo. Ano kaya ang magiging hitsura kung gumawa ka ng malaking kaguluhan dito? Kahit na medyo ayaw ni Cao Dan, tumanggo pa rin siya nang marinig ang mga salita ni Cao Shu. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng malamig na buntong hininga at naglakad patungo sa mga upuan ng angkan ng Cao. Ikaw ba ang tinatawag na Xiaoyan? Narinig kong binanggit ka ni Cao Dan. Tinitigan ng lalaking iyon si Xiaoyan bago mahinang nagsalita. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa lalaking ito na may matulin at mabangis na katawan. Kung titingnan ang kanyang panlabas na anyo, talagang mahirap sabihin na ang kabilang partido ay isang high-tier alchemist. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang tulad ng inilarawan sa kanya ni Yezong. Nagmukha siyang mas mature at mas kalmado kumpara kay Cao Dan. Cao Shu, isa sa 3 dakilang henyo ng Cao Clan. Kilalang kilala ka. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Hindi ginagamit ang henyo upang ilarawan ang isang tulad ko. Nakatitig ang mga mata ni Cao Shu kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Yezong at ang iba pa sa gilid ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang sinabi. Medyo mataas ang level mo, ngunit malamang na napakahirap para sa iyo na iligtas ang yeklan. Sana, hindi mo haantong ang sarili mo sa kumunoy. Salamat sa iyong matapat na babala. Napangiti si Xiaoyan habang nagpasalamat kay Cao Shu. Tumanggo si Cao Shu. Wala na siyang balak na magsalita pa nang tumalikod siya at naglakad patungo sa upuan ng Cao. Ang taong ito ay talagang hindi kasing simple ng mapusok na si Cao Dan, na simple ang pag-iisip. Tumingin si Xiaoyan sa likod ni Cao Shu, iniunat ang kanyang tamad na baywang, at mahinang nagkomento. Ang talento ni Cao Shu sa pagpino ng tableta ay hindi mas mahusay kaysa sa talento ni Cao Dan. Gayunpaman, ang kanyang mga tagumpay ay mas malaki kaysa kay Cao Dan. Tumanggo si Yezong at bumantong hininga. Ang taong ito ay nagtataglay ng isang malakas na pagtitiyaga. Ang angkan ng Cao ay talagang napakaswerteng magkaroon ng parehong Cao Ying at siya. Big Brother, ano ang dapat mong pag-usapan at ang lalaking iyon? Dapat tulungan mo akong maghayganti sa pagkakataong ito. Hanggat mapipigilan mo ang batang iyon na makapasok sa nangungunang 3, matatapos ang yeklan. Tumingin si Cao Dan kay Cao Shu, na nakaupo sa tabi niya. Nagsalita si Cao Dan nang may kawalang kasiyahan. Sumulyap si Cao Shu sa kanya. Mahina niyang sinagot. Hindi siya simpleng tao. Hindi ako nagulat na kaya kanyang talunin. Baka makapasok siya sa top 3 sa pagkakataong ito. Siya rin ay isang tier 7 middle grade alchemist. At naabot niya ito sa ganoong edad. Bukod dito,
hindi siya nagtataglay ng karaniwang kayabangan ng isang kabataan. Maliwanag, ang kanyang mental state ay mabuti. Hindi talaga nakakagulat kung siya ay makapasok sa top 3 sa pagsusulit na ito. Si Cao Ying, na nakaupo sa pwesto ng pinuno, ay naglaro ng isang bilog na jade bead gamit ang kanyang mahaba at puti nyebe na kamay. Hindi siya lumingon nang marinig ang usapan ng dalawa. Ang tanging ginawa niya ay random na bumigkas ng ilang mga salita. Lalong nakaramdam ng dismaya si Cao Dan nang marinig ito. Tila hindi siya nasisiyahan na ang dalawang ito ay nagsuri kay Xiaoyan ng labis. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magkomento ng anuman kay Cao Ying. Kaya naman, nalulunok na lamang niya ang mga salita sa kanyang bibig sa paraang nanghihina. Ang lupa sa loob ng malaking bulwagan ay biglang nagsimulang yumanig matapos maupo ang mga miyembro ng angkan ng Cao. Ang posisyon ng 5 dakilang angkan ay lumipat pabalik na parang ilang mobile ground. Sa isang kisap mata, isang napakaluwang na bukas na lupa ang lumitaw sa gitna ng bulwagan. Isang maputi ang buhok, matandang lalaki, na puno ng enerhiya, ay dahan-daang lumabas nang lumitaw ang arena. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang lumibot sa bulwagan habang siya ay nakangiti at sinabing, dahil ang 5 dakilang angkan ay dumating na lahat, ang matandang ito ay hindi na magsasabi ng labis. Ang pagsusulit sa panahong ito ay gagawin ko. Walang sino man ang tutol, di ba? Hihihi. Elder Sheng, sa katayuan mo sa Peel Tower, sino ang maglalakas loob na pagdudahan ka? Tanging si Cao Ying lamang ang sumagot ng isang magandang ngiti nang tumawa ang maputi ang buhok at matandang lalaki dahil medyo mataas ang katayuan ng taong ito para sa napakaraming tao na nakaupo rito. Ang elder na ito ay tinatawag na Sheng Yao. Isa siya sa 8 dakilang elder ng Peel Tower at nagtataglay ng malaking say sa loob ng Peel Tower. Mailalarawan siya bilang isang tunay na upper echelon ng Peel Tower. Mahinang ipinakilala siya ni Yezong sa tabi ng tainga ni Xiaoyan. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Nakaramdam siya ng malabong panggigipit sa sandaling lumitaw ang maputing buhok at matandang ito. Ang ganitong uri ng presyon ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kaya naman, naunawaan niya na ang maputing buhok at matandang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ikaw babae. Hindi mo na kailangang dilaan ang aking mga bota. Itong mga lumang buto ko ay hindi makatiis. Ngumisi ang maputing buhok at matanda. Pagkatapos nito, inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid ng arena at sinabing, panahon na. Ang mga kandidato para sa pagsusulit sa 5 dakilang angkan, mangyaring pumasok. Ang mga pribadong pag-uusap sa loob ng malaking bulwagan ay naging tahimik matapos ang mga salitang ito ay binigkas ng maputing buhok. Marahang huminga ng hangin si Xiaoyan. Unti-unting humigpit ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas. Ibinaling niya ang kanyang ulo, para lamang makita ang sabik na pag-asa sa mga mata ni na Yezong at Zinlan. Big Brother Xiaoyan, gawin mo ang iyong makakaya. Nakangiti si Xiaoyan habang nakatingin sa balisa at magandang mukha ni Zinlan. Isang pagmamataas ang lumabas sa kanyang puso. Pagkatapos nito, marahan siyang tumayo sa harap ng mga mata ng buong bulwagan. Sa wakas ay magsisimula na. Kung ang malaking bangka ng gumuhong Yeklan ay mailigtas sa lakas ni Xiaoyan ay mapagpasyahan ngayon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1144. Soul Test. Nang tumayo si Xiaoyan mula sa kanyang upuan, 4 na iba pang mga figure ang dahan-daang tumayo mula sa upuan ng 4 na iba pang dakilang angkan. Sa isang iglap, napunta sa kanilang 5 ang mga mata ng mga tao sa bulwagan. Ang mga kandidatong ipinadala ng angkan ng Dan at Cao ay hindi lumampas sa inaasahan ni Yezong. Sila ay sina Cao Shu at Dan Zuan. Ang Bai Clan ay kinakatawan ng pinakanamumukod tanging tao sa mga nakababatang henerasyon ng angkan, na siyang lalaking tinatawag na Bai Ying. Ang kandidato ng Kui Clan ay isang maliit na tao. Bagamat hindi alam ni Xiaoyan kung sino siya, malamang na hindi ordinaryo ang taong ito dahil may sapat siyang kakayahan na ipadala ng Qiu Clan. Dahan-daang nilibot ni Elder Cheng sa arena ang kanyang mga mata sa 5 tao. Pagkatapos nito, huminto ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Ang elder na ito ay naging palakaibigan sa Yeklan noong nakaraan. Gayunpaman, dahil sa paghina ng Yeklan sa paglipas ng mga taon,
ang Ye Clan ay bihirang pumunta sa Holy Pill City. Kaya naman, naging mas mapatla ang kanilang relasyon. Gayunpaman, naawa si Elder Cheng sa kalagayan ng Ye Clan. Minsan na siyang tumulong sa pagsasabi ng ilang magagandang salita. Dahil dito, natamo ng Ye Clan ang huling pagkakataong mabuhay ngayon. Ang mga kandidato na kumakatawan sa iba't ibang angkan, mangyaring pumunta sa arena. Si Xiaoyan at ang iba ay dahan-dahang naglakad pababa sa harap ng mga mata ng buong bulwagan nang marinig ang mahinang salita ni Elder Cheng. Pagkatapos nito, tumayo sila sa arena na may kalayuan habang may dalang pag-iingat. Binati ni Dan Zuan mula sa angkan ng Dan si Elder Cheng. Tumayo ng tuwid si Dan Zuan habang itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Elder Cheng at magalang na binati siya. Cao Shu mula sa angkan ng Cao. Bai Ying mula sa angkan ng Bai. Qiu Chi mula sa Qiu Clan. Pinagsalikop ni Cao Shu at ng iba ang kanilang mga kamay at binati ang Elder pagkatapos gawin ni Dan Zuan. Ang Elder Cheng na ito ay isa sa 8 dakilang Elder ng Pill Tower. Ang kanilang mga posisyon ay malayo sa kung ano ang maaaring ihambing ng ilang ordinaryong Elder. Maging ang 5 dakilang angkan ay gumagalang sa kanya. Si Xiaoyan, ang kinatawan mula sa angkan ng Ye, ay bumabati kay Elder Cheng. Bagamat ang gayong formalidad ay walang silbi, ito ay isang bagay na kailangan pa ring gawin. Si Xiaoyan ay hindi isang bata at walang karanasan. Siya ay natural na hindi kikilos na mayabang at aalisin ang kagandahang loob na ito. Kakarinig pa lang ng mga salita ni Xiaoyan nang agad itong nagdulot ng maraming nagulat na mga mata sa kanya. Gayunpaman, lahat ng nakaupo ay mga taong may kaalaman, malabo nilang alam ang relasyon ni Xiaoyan at ng Ye Clan. Kaya naman, hindi sila masyadong nagulat. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng pagsubok ay hindi tahasang naghadlang sa 5 angkan sa pagkuha ng tulong ng mga tagalabas. Ha ha ha. Xiaoyan. Ha. Ang pangalang ito ay madalas marinig kamakailan. Hinimas ni Elder Cheng ang kanyang balbas at tumawa. Natural na binanggit niya ang usapin ng Ice River Valley kanina, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang nakakapukaw ng kaluluwang labanan na sumiklab sa loob ng Ye City ay naging isa sa mga paksang madalas pag-usapan sa buong Pill Region. Ito ay isang maliit na away lamang. Paano nito mahuhuli ang magagandang mata ni Elder Cheng? Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Paano magiging maliit na laban? Naglakas loob ka pang ang sapakin ang isang tao mula sa aking Bai Clan. Malinaw, minamaliit mo ang aking Bai Clan. Kahit na ang Ice River Valley ay walang magawa sa iyo, dapat mong malaman na ito ang Holy Pill City, hindi ang maliit na Ye City. Si Bai Ying mula sa Bai Clan sa gilid ay malamig na tumawa pagkatapos magsalita ni Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan sa isang non-committal na paraan sa harap ng malamig na pangungutya ni Bai Ying. Hindi siya nakipagtalo sa kanya. Sa halip, pinag-cross niya ang kanyang 10 daliri sa kanyang harapan at umaktong parang hindi niya narinig ang panunokso ni Bing Ying. Malamig na ngumiti si Bai Ying nang makita kung paano kumilos si Xiaoyan. Narinig din niya na si Xiaoyan ay isang Tier 7 middle grade alchemist. Gayunpaman, hindi ito sapat para matakot siya kay Xiaoyan. Ang Tier 7 middle grade ay nagtataglay ng hatiin ang malakas at mahina. Naka-advance na siya sa level na ito noong 1 taon habang kakakuha lang ni Xiaoyan ng Tier 7 middle grade badge ilang araw na ang nakalipas. Hindi hinadlangan ni Elder Cheng ang ganitong uri ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawa. Ang ganitong uri ng bagay ay karaniwan at hindi maituturing na espesyal. Hahayaan niya silang random na maghanap ng mali sa isa't isa hanggat hindi sila hadlang sa pag-usad ng pagsubok. Dahil walang problema, simulan ang pagsusulit ngayon. Dahan-daang umatras si Elder Cheng. Nasa likod niya ang isang bagay na natatakpan ng itim na tela. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinubad ang itim na tela, at tumambad ang isang stone tablet na halos 10 talampakan ang taas. Sa totoo lang, hindi tumpak na ilarawan ito bilang isang stone tablet dahil transparent ang stone tablet na ito, na nagbibigay ito ng malakristal na anyo. Ang aming pagsubok ay nahahati sa 3 seksyon. Ang unang seksyon na ito ay pagsubok sa kaluluwa. Ito ay karaniwang kaalaman na ang espiritu ay ang pinakamahalagang pundasyon ng isang alchemist.
Tanging sa isang makapangyarihang kaluluwa ang isang tao ay magkakaroon ng sapat na espiritual na pagdama at espiritual na pagkontrol. Itinuro ni Elder Cheng ang gitna ng tapyas ng bato. May pabilog na makinis na plato doon. Sinabi niya, ang bawat isa sa inyo ay maglalagay ng inyong espiritual na lakas sa plato na ito. Ito ay susubok sa halaga ng inyong espiritu. Ang halagang ito ay tinatawag na soul value ng Peel Tower. Hanggat ang soul value ng isang tao ay umabot sa lampas 400, ang isa ay makakapasa sa pagsusulit. Ang pinakamataas na record sa pagsusulit sa soul value ng 5 dakilang clan na pagsusulit ay hawak ni Cao Ying. Noon, ang kanyang soul value ay umabot sa 976. Walang nakabasag nito hanggang ngayon. Bumaling ang mga mata ni Elder Cheng sa upuan ng pinuno ng angkan ng Cao nang magsalita siya hanggang sa puntong ito. Isang itim na damit na si Cao Ying ang nakasuporta sa kanyang pisngi gamit ang isang kamay sa lugar na iyon. Ang kanyang kabilang kamay ay naglalaro ng isang bilog na jade bead. Ang kanyang casual at walang pakialam na ugali ay hindi nagbago dahil lang sa naging focus siya ng mga nakapaligid na tingin. Hahaha. Dahil alam ninyong lahat ang rules, simulan na natin. Sino ang mauuna? Inalis ni Elder Cheng ang kanyang tingin at ngumiti habang tinanong niya ang grupo ni Xiaoyan. Natahimik silang 5 matapos tumunog ang boses ni Elder Cheng. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lalaking tinawag na Qiuji mula sa angkan ng Qiu sa wakas ay nanguna upang humakbang pasulong. Pagkatapos nito, marahang hinawakan ng kanyang kamay ang stone tablet. Nakapikit ang magkabilang mata niya habang gumagalaw ang spiritual strength sa kamay niya at lumusot dito. Beep beep beep. Makikita ng isang tao ang makinis na salamin na plato sa gitna ng stone tablet na biglang naglalabas ng beeping sound pagkatapos na may pasok ang kanyang spiritual strength sa stone tablet. Pagkatapos nito, biglang tumaas ang pulang dugong numero nito. Nagpatuloy ito ng humigit kumulang 10 segundo bago ito huminto sa numerong 707 sa harap ng maraming mata. Sa wakas ay binitiwan ni Qiuji ang kanyang kamay pagkatapos na mag-stabilize ang numero. Sinulyapan niya ang numero sa plato at nakahinga ng maluwag. Ang bilang na ito ay itinuturing na mataas. Ang ilang ordinaryong Tier 7 alchemist ay hindi man lang maabot ang numerong ito. Si Xiaoyan sa gilid ay napaisip ng malalim pagkatapos tingnan ang numero. Naramdaman niya na ang Qiuji na ito ay nagtataglay ng isang mahusay na espiritual na lakas. Gayunpaman, ang pinal na halagang ito ay 707 lamang. Mula rito, malabo niyang naramdaman kung gaano katikat si Cao Ying. Kung tutusin, nalampasan na niya ang bilang na ito 2 hanggang 3 taon na ang nakararaan. Iniisip niya kung anong antas na ba ang naabot niya. Sa resultang ito, dahan-daang umatras si Qiuji. Pagkatapos ng lahat, ang bilang na ito ay higit na lumampas sa passing mark. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Malapit na sumunod si Bai Ying matapos umatras si Qiuji. Malamig siyang ngumiti habang sinusulyapan si Xiaoyan. Noon lamang niya inilagay ang kanyang kamay sa tapyas na bato. Nakalanghap siya ng hangin bago lumabas sa kanya ang kanyang espiritual na lakas. Beep beep beep. Habang patuloy na bumubuhos ang espiritual na lakas ni Bai Ying, ang pulang dugo na numero sa plato ay mabilis na nagsimulang tumaas. Sa loob ng ilang segundo, umabot na ito sa 700. Pagkatapos nito, nagpatuloy ito sa pag-beep. Huminto ito sa halagang 785. Ilang pribadong pag-uusap ang sumiklab sa loob ng malaking bulwagan nang makita ng lahat ang numero sa stone tablet. Ang mga mukha ng mga miyembro ng Bai Clan ay puno ng pagmamataas. Ang babaeng nakaputing damit, si Xiaoyan ay nakilala noong siya ay sinusuri para sa tier badge sa Branch Tower, ay kasalukuyang naghahanap ng isang Bai Ying na may kinang sa kanyang mga mata. Dahan-daang tumanggo si Elder Cheng nang makita niya ang numero sa Nirvana Plate. Ang resultang ito ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang. Ang reputasyong ito bilang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ng Bai Clan ay talagang hindi basta pagmamayabang. Matapos idiin ni Elder Cheng ang kanyang kamay sa walang laman na hangin, sa wakas ay tumigil ang mga pag-uusap sa loob ng bulwagan. Bumaling ang kanyang mga mata kina Xiaoyan, Dan Zuan, at Cao Shu habang nakangiti at sinabing, "Ikaw na ang
Nagpalitan ng tingin ang tatlo sa isa't isa nang marinig ito. Napangiti ng mahina si Cao Shu na iyon at sinabing, "Dahil pinili ninyong dalawa na maging huli, ako ang mauuna sa hakbang at ipakita ang aking kakulangan." Pagkasabi nito, naglakad si Cao Shu at dahan-daang lumapit sa stone tablet. Hinawakan niya ang tablet bago dumilat ang kanyang mga mata at isang napakalakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan na parang isang bulkan na sumasabog. Beep beep beep. Pagkatapos ng pagdagsa ng enerhiya mula sa katawan ni Cao Shu, makikita ng isa ang pulang dugo na numero sa plato na mabilis na nagsimulang tumaas. Sa isang kisap mata, ito ay lumampas sa 800 marka at sa wakas ay huminto sa halagang 846. Ilang gulat na hinga ang lumitaw sa loob ng malaking bulwagan habang ang lahat ay nakatingin sa soul value sa stone tablet. Ang halagang ito ay maaaring ituring na napakahusay sa antas 7 middle grade. Kayong dalawa, kayo na. Dahan-daang umatras si Cao Shu at nagsalita pagkatapos ibinaling ang kanyang mga mata kay Dan Xuan at Xiaoyan. Bahagyang tumango si Dan Xuan nang marinig ito. Binigyan niya si Xiaoyan ng isang mahinang mainit na ngiti bago dahan-daang humakbang pasulong. Walang alinlangan na si Dan Xuan ay naging sanhi ng hindi mabilang na bilang ng mga mata sa loob ng malaking bulwagan upang makita siya sa sandaling siya ay humakbang pasulong. Si Cao Ying, na kumikilos ng walang pakialam, ay ipinikit ang kanyang magagandang mata. Si Dan Xuan, ay isang kilalang talento mula sa angkan ng Dan. Alam ng maraming tao na si Dan Xuan ang magiging kahalili ng Dan Clan sa hinaharap. Ang kanyang kakayahan at karakter ang naging dahilan upang magkaroon siya ng ganoong mga kwalifikasyon. Huminto si Dan Xuan sa harap ng stone tablet sa harap ng maraming titig. Ang kanyang kamay ay dahan-daang ipinatong sa stone tablet, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit katiting na pagkabalisa. Hinawakan ng kamay ni Dan Xuan ang stone tablet. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at isang maringal na espiritual na lakas ang dahan-dahang lumabas sa kanyang katawan. Maging ang kanyang paligid ay malabo nang nasira. Nagdulot ito ng ilang sorpresa na sumilay sa mga mata ni Elder Cheng sa gilid. Ang kanyang malawak at makapangyarihang espiritual na lakas ay lumundag sa tapyas ng bato. Pagkatapos nito, muling umalangaw-ngaw ang isang mabilis na beep sa arena. Ang mga numerong pula ng dugo sa plato ay nagsimulang mabilis na pumailang lang sa bilis na naging sanhi ng pagtakbo ng puso ng isa. Ang tumataas na bilang ay lumampas sa 700 marka sa isang kisap mata. Sa susunod na saglit, umabot ito sa 800. Sa sandaling ito lamang nagsimulang bumagal ang bilis nito. Gayunpaman, ang bilang ay patuloy na dahan-dahang tumaas. Sa wakas, nakapasok ito sa tuktok ng 800 kategorya sa gitna ng mga tunog ng mga tao na humihinga ng malamig na hangin. Sa wakas ay tumigil ito sa halagang 903. Natahimik ang buong lugar habang ang lahat ay nakatingin sa pulang dugong numero sa plato. Maraming titig na puno ng papuri ang ipinutok kay Dan Xuan. Talagang karapat-dapat siyang maging susunod na kahalili ng angkan ng Dan, at talagang hindi siya isang taong maihahambing sa isang ordinaryong tao. Ngumiti si Elder Cheng at tumango sa sandaling ito. Dahil naabot ni Dan Xuan ang ganoong numero, malamang na siya ay uusad sa isang Tier 7 high-grade alchemist sa lalong madaling panahon. Bukod dito, ang kanyang murang edad ay lubhang kapuri-puri. Sa hinaharap, maaaring magkaroon pa siya ng kwalifikasyon na tumuntong sa kaharian ng guro. Ang sorpresa ay sumilay sa magagandang mata ni Cao Ying mula sa mga upuan ng angkan ng Cao. Ang sulok ng kanyang bibig ay itinaas sa isang malabong arko. Talagang malakas ang Dan Xuan na ito. Bagamat siya ay medyo kulang pa, siya ay itinuturing na napakahusay kung ihahambing sa iba pang kaparehong edad. Ilang sandali pa ang mga hingal ng pagkagulat bago unti-unting tumahimik. Pagkatapos nito, ang mga mata ng lahat ay nagtipon sa huling figure. Ito ang huling pagkakataon para sa Ye Clan. Kung nabigo ang huling numero ni Xiaoyan na malampasan ang kay Bai Ying at makapasok sa nangungunang tatlo, malamang na ang Ye Clan ay matatapos. Ang grupo ni Ye Zong ay sabik ding nanunood kay Xiaoyan sa sandaling ito. Kung nabigo si Xiaoyan na makapasok sa nangungunang tatlong sa unang seksyon, talagang hindi na kailangang ipagpatuloy ang mga kasunod na pagsubok. Bahagyang itinaas ni Cao Ying ang kanyang mga mata. Ang kanyang kaakit-akit,
magandang mga mata ay tumitig kay Xiaoyan ng may labis na interes. Gusto niya talagang malaman kung ang taong ito, na may ilang reputasyon, ay may kakayahang iligtas ang Ye Clan o kung siya ay kalmado lang. Dahan-daang huminga si Xiaoyan sa ilalim ng focus ng lahat ng mga mata na naruroon. Maamo ang ekspresyon niya habang dahan-daang humakbang. Pagkatapos nito, marahang idiniin ng kanyang kamay ang stone tablet. Battle Through the Heavens. Kabanata 1145. Nakakabighani sa apat na iba. Lahat ng mga titig na naruroon ay natipon kay Xiaoyan, na dahan-dahang naglalakad patungo sa stone tablet. Maaaring kapansin-pansin ang pagsubok sa ilang tao kanina, ngunit ang inaasahan ng lahat ay si Xiaoyan pa rin. Ito ay dahil siya ay kumakatawan sa Ye Clan sa pamamagitan ng pagkuha ng pagsusulit na ito. Ang unang pagsubok na ito ay matutukoy ang kapalaran ng Ye Clan mula ngayon. Kung mananatili ba silang miyembro ng 5 dakilang angkan o hindi, lahat ay matukoy ng pagsubok na ito. Ang mga mata ni Cao Dan ay marahas na nakatitig sa likod ni Xiaoyan. Ang sulok ng kanyang bibig ay naglalaman ng pangungutya. Kung nais ng Ye Clan na makapasa sa pagsusulit na ito, kakailanganin nilang makapasok sa nangungunang 3 sa bawat segment. Sa kasalukuyan, ang unang 3 lugar ng soul test na ito ay inookupahan ni Dan Xuan, Cao Shu, at Bai Ying. Wala sa 3 kakompetensya na iyon ay mga ordinaryong tao. Si Cao Dan ay hindi naniniwala na si Xiaoyan ay talagang nagtataglay ng gayong kakayahan. Huminto ang mga paa ni Xiaoyan sa harap ng stone tablet sa ilalim ng focus ng lahat ng mga mata na naruroon. Itinaas niya ang kamay at hinawakan ang stone tablet. Ang stone tablet ay malamig sa yelo. Para siyang humipol ng isang piraso ng yelo. May bahagyang piercing pain mula sa lugar kung saan nadikit ang kamay niya sa ibabaw nito. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay tila tumagos ng malalim sa kanyang kaluluwa, na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi komportable. Xiaoyan, ang Ye Clan ay dapat makapasok sa nangungunang 3 kung nais nitong makapasa sa pagsusulit na ito. Sa kasalukuyan, ang isa sa ikatlo ay si Bai Ying. Ang kanyang soul value ay umabot na sa 785. Kung hihijitin mo siya ay magkakaroon ng pagkakataon ang Ye Clan. Tinitigan ni Elder Cheng si Xiaoyan mula sa tabi ng stone talisman. Medyo seryoso ang ekspresyon niya habang mahina niyang ibinalita kay Xiaoyan. Kung ang Ye Clan ay mabibigo sa pagkakataong ito, malamang na ang magagandang salita na inilagay sa ngalan nila ay hindi makakapigil sa Ye Clan na maalis mula sa 5 dakilang angkan. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Siya ay may mas mahusay na pag-unawa kaysa sa sino man na siya ay kasalukuyang kumokontrol sa kapalaran ng lahat ng mga miyembro ng Ye Clan sa kanyang mga kamay. Parehong nakapikit si Xiaoyan. Ang buong katawan niya ay tila natahimik kaagad. Maging ang kanyang paghinga ay hamina. Binalot ng katahimikan ang loob ng bulwagan. Wala ni Katie na kakaibang tunog ang lumitaw. Ang buong bulwagan ay tila natatakpan ng isang uri ng mahinang nakaka-pressure na kapaligiran. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nagpatuloy ng halos kalahating minuto o higit pa. Nang ang lahat sa loob ng bulwagan ay nagkatinginan sa isa't isa, isang hindi pangkaraniwang malawak at napakalakas na espiritual na presyon ay dahan-daang lumabas sa katawan ng binata sa harap ng stone tablet, na parang isang malaking dragon na kagigising lang. Bang! Isang malalim at mahinang tunog ang sumabog sa paligid ni Xiaoyan. Kasabay nito, isang hindi nakikitang espiritual na bagyo ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan. Ang puwang sa paligid niya ay naging sobrang baluktot noong nabuo ang bagyong ito. Nang lumitaw ang bagyong ito, si Elder Cheng, na pinakamalapit kay Xiaoyan ay biglang nagbago ng ekspresyon. Ang kanyang katawan ay nagmamadaling umatras, at ang kanyang mga mata ay tumitig sa malabong figure sa loob ng magulong espasyong iyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa pagsubok ng soul value ng isang tao. Nang kumuha ng pagsusulit si Cao Ying noon, napukaw din niya ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Xiaoyan, tila ang espiritual na bagyo niya noon ay mas maliit. Si Dan Xuan, Cao Shu, Bai Ying, at QG sa harap ng stone tablet ay nakaranas din ng pagbabago sa mga ekspresyon nang makita nila ang hindi inaasahang pagbabagong ito. Nagmamadali silang umatras ng 10 hakbang.
Kasabay nito, gulat na gulat ang kanilang mga mata habang nakatitig sa figurang iyon, lalo na kay Bai Ying. Ang kanyang ekspresyon ay kakaibang gulat. Hindi niya inaasahan na maabot ni Xiaoyan ang ganoong nakakagulat na antas. Ang jade bead na umiikot sa kamay ni Cao Ying, habang siya ay nakaupo sa upuan ng Cao Clan, biglang huminto. Ang mga mata niyang puno ng tukso ay nakatuon sa malabong figurang iyon sa harap ng stone tablet. Sa wakas ay napakita sa mukha niya ang pagtataka. Nagkamali talaga siya ng paghusga sa pagkakataong ito. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na ang binatang ito na tinatawag na Xiaoyan ay itatago ng husto ang kanyang tunay na kakayahan. Ang hindi nakikitang espiritual na bagyo ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. Ilang sandali pa bago tuluyang hangin na ang bagyo. Makalipas ang humigit kumulang 100 dagdag na segundo, tuluyan na itong nawala. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kamay na nakadikit sa stone tablet pagkatapos kumalat ang espiritual na bagyo. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa plato sa gitna ng stone tablet kasabay ng iba. 1395. Ang pulang dugo na numero ay nanatili sa plato sa nakakagulat na paraan. Ang numerong iyon ang naging dahilan upang tumahimik ang buong lugar. Maraming mga mata ang tila nanigas habang nanatili sila sa numero nang hindi makaalis. Sandaling nagpatuloy ang katahimikan sa malaking bulwagan bago ito nabasag ng maraming ingay ng malamig na hangin na nalalanghap. Maraming mga mata ang naglalaman ng pagkabigla, na mahirap itago, habang nakatingin sila sa medyo payat na likod ng figure sa harap ng stone tablet. 1395. Ang bilang na ito ay higit sa 300 puntos na mas malaki kaysa sa record na itinakda ni Cao Ying noon. Nang masira ni Cao Ying ang record sa unang pagkakataon noon, pinagkalooban siya ng titulong mangkukulam, ngunit kasalukuyang sinira ni Xiaoyan ang record na kanyang naiwan. Bukod dito, inihagis pa niya ang record sa likuran niya. Ang resultang ito ay talagang nakakagulat. Nagulat din ang mga mata ni Cao Ying nang makita ang pulang dugong numero. Agad na damapo ang kanyang mga mata kay Xiaoyan na may kaunting interes. Mahina siyang tumawa. Kawili-wili. Ang rehiyon ng Central Plains na ito ay talagang maraming nakatagong talento. Hindi pa ako nakatuklas ng ganito sa nakaraan. Mukhang magiging lubhang kawili-wili ang pill gathering sa pagkakataong ito. Si Cao Dan, na nasa likuran niya, ay nakatitig din sa stone tablet sa nakatulala na paraan. Ilang sandali lang ay nakabawi na siya. Isang paninibugho ang hindi maiwasang sumilay sa kanyang mga mata nang marinig niya ang paghanga at mataas na paggalang na iminungkahi sa tono ni Cao Ying. Malinaw niyang naiintindihan ang karakter ni Cao Ying. Mabibilang ng isa ang bilang ng mga tao mula sa parehong henerasyon na seryosong tiningnan ng napakalamig na babaeng ito gamit ang mga kamay ng isa. Bukod dito, malinaw niyang naunawaan na hindi pa niya nakakamit ang kwalipikasyong iyon. Gayunpaman, ang Xiaoyan na iyon, na ilang beses niyang kinutya, ay umabot sa yugtong ito ng mas maaga sa kanya. Ito ay isang suntok na nagdulot sa kanya ng labis na kakilakilabot. Si Yezong at Zinlan sa mga upuan ng Ye Clan, na may tensyon sa puso, sa wakas ay nakahinga ng maluwag sa sandaling ito. Ang dalawa sa kanila ay tila na-relieve sa isang malaking pasanin. Masyadong nakakasilaw ang resulta na nakuha ni Xiaoyan. Umabot pa ito sa isang uri ng parang panaginip na yugto. Hindi nila kailanman pinagdudahan ang mga kakayahan ni Xiaoyan. Gayunpaman, sa parehong oras, hindi nila inaasahan na masira niya ang record na itinakda ng mangkukulam mula sa angkan ng Cao sa unang pagsubok. Ang Ye Clan ay naligtas. Bahagyang nanginag ang nasa sabik na kamay ni Yezong. Ang kanyang iba't ibang mga alalahanin sa panahong ito ay ganap na nawala sa sandaling ito. Naniniwala siya na sa pambihirang kakayahan ni Xiaoyan, hindi dapat maging napakahirap para kay Xiaoyan na makakuha ng hindi bababa sa ikatlong pwesto sa natitirang dalawang seksyon. Si Elder Cheng sa gilid ng stone tablet ay nagulat habang tinitingnan ang pulang dugo na numero. Ilang sandali pa, tumanggaw na rin siya sa wakas. Pagkatapos noon, ang kanyang mga mata na nakatingin kay Xiaoyan ay naging kakaibang init. 1395. Maaaring hindi tiyak ng ibang tao kung ano ang kinakatawan ng numerong ito ngunit malinaw niyang naunawaan ito. Kinakatawan nito na ang spiritual strength ni Xiaoyan ay umabot na sa Tier 7 high grade level.
Bukod dito, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang edad ni Xiaoyan. Sa pamamagitan ng kakayahang maabot ang Tier 7 high-grade level sa ganoong edad, malamang na si Cao Ying lamang sa mga nakababatang henerasyon ang makakapagkumpara sa kanya. Sa madaling salita, ang Peel Tower ay nakadiscover ng isa pang malademonyong henyo pagkatapos ni Cao Ying. Siyempre, natural na hindi iisipin ni Elder Cheng na si Xiaoyan ay talagang kayang makipagbalikat kay Cao Ying. Pagkatapos ng lahat, ang record na iyon ay isang bagay na nilikha ni Cao Ying 2 hanggang 3 taon na ang nakararaan. Ngayon, malamang na naabot na niya ang isang mas nakakatakot na antas. Ang edad ni Xiaoyan ay katulad ng sa kanya. Kung talagang ihahambing sila, malamang na mas magaling si Cao Ying. Ito talaga ang kaso batay sa sentido komon. Gayunpaman, paano niya malalaman na ang kasalukuyang numerong ito ay hindi buong lakas ni Xiaoyan? Ang isa ay dapat palaging magpigil ng kaunti sa lahat ng kanyang ginagawa, iwanan ang sarili ng ilang puwang upang bumuo ng mga taktika. Sanay na itong gawin ni Xiaoyan. Bukod dito, ang paglikha ng resultang ito ay isa ring bagay na lampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Bagamat hindi ito inaasahan ni Xiaoyan, naunawaan niya kung bakit ganito kataas ang soul value niya. Ito ay nauugnay sa espiritual na aura sa loob ng kanyang kaluluwa. Kahit na ang espiritual na aura ay hindi nagtataglay ng dakilang kapangyarihan ni Dao Qi, ito ay lumilitaw na maaaring maging sanhi ng pagtaas ng halaga ng kaluluwa ng isang tao. Kung ang isang alchemist ay may espiritual na aura at ang isa ay wala, ang resulta ng pagsubok ay tiyak na mag-iiba-iba kahit na sila ay nasa parehong antas. Tahimik na pinigilan ni Xiaoyan ang espiritual na bagyo nang lumitaw ito kanina at pinigilan ang kanyang espiritual na lakas na tuluyang sumabog. Sa huli, naniniwala siya na ang pagpigil sa isang bagay ay magbibigay sa kanya ng pinakamalaking garantiya ng seguridad. Hahaha. Hindi masama, hindi masama. Hinimas ni Elder Cheng ang kanyang balbas at tumawa. Mula sa hitsura nito, ay lumitaw na labis na nasa sabik. Kung iuulat niya ang bagay na ito sa itaas, malamang na magdulot ito ng malaking kaguluhan. Dito magtatapos ang pagsubok sa kaluluwa. Ang taong unang nirerango ay natural na si Xiaoyan, na kumakatawan sa angkan ng Ye. Bukod pa rito, binabati ko rin siya sa pagsira ng record. Malamang na ang kanyang record na ito ay hindi masisira sa anumang pagsubok sa napakahabang panahon sa hinaharap. Tahimik na nagpakawala ng mapait na tawa ang lahat sa hall nang marinig ang boses ni Elder Cheng. Ang Ye clan na ito ay talagang parang isang daang talampakang uod na tumatangging bakal. Kahit na sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, nakahanap sila ng isang nakakatakot na katulong. Mula sa pagganap ni Xiaoyan, malamang na hindi magiging problema para kay Xiaoyan na makapasok sa nangungunang 3 sa 2 kasunod na pagsusulit. Hanggat nakapasa sila sa pagsubok na ito, ang Ye clan ay muling magkakaroon ng lakas upang mabuhay. Susunod, ay ang huling 2 seksyon ng pagsusulit. Kapag natapos na ang 2 seksyong ito, lalabas ang huling resulta para sa 5 mahusay na pagsubok sa clan ng season na ito. Ngumiti si Elder Cheng kay Xiaoyan. Ang kanyang ngiti ay napuno ng karagdagang kasipagan at pagiging palakaibigan. Siya ay walang alinlangan na mas mainit kung ihahambing sa kanyang walang malasakit na sarili kanina. Ngumiti din si Xiaoyan bilang tugon sa pagiging palakaibigan ni Elder Cheng. Umatras siya ng 2 hakbang, naramdaman na lamang niya ang isang titig na nagdulot ng kaunting takot sa kanyang kaluluwa. Ibinaling niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay bumangga sa babaeng nakaitim na nakadamit sa upuan ng pinuno ng angkan ng Cao. Ang sulok ng bibig ni Cao Ying ay naangat sa isang bahagyang arko na puno ng tukso nang makita niya si Xiaoyan na pumikit ang kanyang mga mata. Isang nakakabighaning aura ang kumalat sa buong lugar, na naging dahilan upang lumitaw siya na parang isang magandang demonyong espirito na bumaba sa mortal na kaharian. Tahimik na umusbong ang pag-iingat sa puso ni Xiaoyan sa harap ng walang takot na demonyong tukso nitong demonyong espirito. Ang babaeng ito ay hindi isang taong basta-basta niyang mahawakan.